أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في Surah Psalms verse 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha. Sadaqallahul aliyyul azim. Ang topic natin ay Al-Islam yu'til hayat al-ma'na wa yanfi al-'abathiyah o nafa al-'abathiyah. Ang Islam yu'til hayat al-ma'na. Ang Islam daw ay makapagbibigay ng buhay Ang Islam ay makapagbibigay ng kahulugan sa ating buhay, wanafal abathiyah, at tinanggihan ang abath, yani mga gawaing walang kabuluhan. Yun ang topic natin ngayon, insyaAllah. Natamanna sana itong topic nating ito ay makapagbibigay ng liwanag sa mga previous o kaya nakaraang lesson na nakuha natin. Al-Islam yu'til hayat al-ma'na wa nafal abathiyah. Isa itong hadith o kaya mawdu, topic, kung saan ang target ng hadith or topic na ito ay ang pinag-uusapan ay tungkol sa mga tao o kaya sangkatauhan, kung saan papaano makakamit ng isang tao ang kanyang tunay na buhay at ano ang kanyang mararatnan naman o kaya ano ang kanyang mararating kung saan ang buhay na yun ay magiging walang kabuluhan o kaya hindi niya mapagbigyan o kaya hindi niya mapanghalagaan ang tunay na kahulugan ng buhay. Unang-una, sabi ng Imam Ali alayhi salam, bago tayo pumasok sa hadith o kaya sa topic natin, sabi niya, innamad dunya muntaha basarul a'ma. Sabi niya, itong mundo na kinaroroonan natin ngayon ay muntaha basarul a'ma. Sa paningin ng mga taong bulag, ang dunya siya ang mundo o siya ang kahuli-hulihang o kaya siya ang isang lugar kung saan doon nagtatapos ang lahat. Innamad dunya muntaha basarul a'ma. Ang mundo natin ay sa paningin ng mga bulag, yun ang final destiny. La yubsiruha waraaha shay'a. At sa mga a'ma, sa mga bulag, wala silang nakikitang
wala silang nakakita sa ulihan ng mundo na ito. Yani, ang mundo sa paningin ng mga bulag ay isang lugar kung saan wala nang lalabasan pa. Yani, wala nang isang bagay o kaya lugar pagkatapos ng dunya. So, ang topic dito ay isang bulag o kaya basarul a'ma, yung paningin na bulag. Ano kaya ang bulag na yon? At inshallah, makikita natin mamaya. Wal basir yanfaduha basaruha. Yung mga taong nakakakita o nakakaunawa, ang paningin nila sa mundong ito ay alam nila na mayroon pang isang lugar pagkatapos noon. Yani, the world is not the last destiny of any human being. Hindi yun ang pinakahulihang mundo na dapat mararating ng bawat nilalang. Ito ang sinabi ng Imam Ali alayhis salam at mauunawaan natin, maliwanagan natin inshallah after this. So, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Inna lillahi ala nasi hujjatain. Katotohanan, mayroong dalawang katibayan ang Allah subhanahu wa ta'ala na nandoon sa manusia, nandoon sa mga tao. Mayroon dalawang katibayan ang Allah subhanahu wa ta'ala kung saan ay walang dahilan na pwede nating usigin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa sa kabilang buhay kung saan makikita natin ang ating kahinatnan, ang ating kaparusahan. Sabi ng Rasulullah, katotohanan, mayroong dalawang katibayan ng Allah, proof, na nandito sa mga manusia o kaya sa mga tao. Ano yun? Sabi ng Rasulullah, Wahiya hujjatun dhahira. Isang bagay na yun ay hujjatun dhahira. Ang katibayan na dhahiratun. Dhahira, ibig sabihin ng dhahira, yani nakikita ng lahat. Yani apparent. Yani yung makikita ng ating dalawang mata. Ang pangalawa ay wa hujjatun batina. Ang pangalawang hujja o kaya dalil o kaya proof ng Allah subhanahu wa ta'ala nandito sa atin ay ang hujja o kaya proof batina. Yani lingid sa ating kaalaman ay nandito sa ating kinatawan o kaya nandito sa ating kaluluwa. Hujjatun batina yani batinul insan. Nandito sa loob ng kinatawan o kaya pagkatao ng manusia o kaya tao. Fa'amal hujjatu dhahira, ano ba ang tinatawag ng Allah Ta'ala na hujja dhahira? Yung dalil o kaya proof na nandito sa labas, sa kabuuhan o kaya nandito sa labas na pwede nating tingnan o kaya makikita o kaya maririnig. Sabi niya, fa'ammal hujjatu dhahira fahiya al-anbiya war rusulu wal imma. Ang hujjatun dhahira daw, sila ang mga anbiya, yung mga sugo, war rusul, at mga rusul o kaya anbiya, nabi o kaya rusul, messenger, at wal imma, at yung mga kapalit o kaya kahalili ng Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Yani, ang hujjatun dhahira ay Al-Quran wa Quran, yani aklat, at yung tao na tagadala ng aklat, yani kagaya ng Al-Anbiya,
mga nabi, prophet, war rusul, mga sugo, at yung mga aimmatul ma'sumin, yung mga imam o kaya pinuno na kahalili ng Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Yun ang hujja o kaya proof na maririnig at makikita natin. At maririnig, no? Wa ammal hujjatul batina, subalit yung hujja batina, yung proof o kaya katibayan na hindi natin nakikita pero nasa batinul insan, nasa ating niloloob. Ano yun? Sabi ng Rasul, fa'ammal hujjatul batina fahiyal aklu. Yung hujjatul batina, yun daw ang ating pag-iisip. O kaya yung akil natin, yung intellect. Yung intellect ang hujjatul al-batina. Yani itong dalawang hujja na ito, ito ang dahilan kung bakit, kung saan wala tayong karapatan o kaya magiging walang bisa ang halimbawa isang araw na sasabihin natin sa ating sarili o kaya sabihin natin sa Diyos, Ya Allah, bakit kami bakit ang katayaan ko ngayon ay bulag ako? Ha? Kasi sabi ng Rasul, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, lima hasartani a'ma. Bakit mo ako, ya Allah, na bubuhayin ngayon na a'ma, bulag, wakad kuntu basira, ang katayuan ko noon, nakakakita ako. Yung sinabi ng Imam Malik kanina na ang dunya daw muntaha basarul a'ma, yung mga bulag, ang paningin nila ang dunya yun na ang katapusan ng mundo. Ayun ang katapusan ng lugar. At yun ang dapat makukuha ng bawat isa sa atin. So, yung a'ma pala dito, no? Yung a'ma o kaya bulag, hindi bulag na, yung bulag na mata, hindi nakakita. Yung a'mal qalb, yung puso, mayroong ang puso pero hindi ginagamit para gamitin para sa katotohanan. So inihambing ng Imam Ali alayhis salam, ang taong hindi nila ginagamit ang kanilang qalb, ang kanilang puso, ay kagaya ng kagaya ng bulag. Kasi itong kalbul insan, itong puso natin, lahu aynun, meron siyang ayn, yani meron siyang mata, na nakakita siya kung saan yun ang dahilan na makikita ng ating mata. Itong dalawang mata natin na nakikita sa labas. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِي أَعْمَى, kung sino man sa atin ang dito sa mundo daw na a'ma, bulag, فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى, ang katayuan niya sa kabilang buhay ay 100% a'ma din siya, o kaya bulag na bulag at masiratuhu, ang kahinatan ng kanyang buhay ay mapupunta sa kapahamakan o kaya kaparusahan. Ngayon, kung naintindihan natin ang dalawang hujja, ang dalawang katibayan na sinasabi ng Allah, ng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na hujjatun dhahira, ang hujjatun dhahira yani al-Quran, aklat, at yung anbiya, awil rusul, awil a'imma, mga sugo ng Diyos, kung saan magiging dahilan na makikita natin ang katotohanan. So, ang lahat ng pinag-usapan natin, yung dalawang hadith, ay tungkol sa manusya, o kaya sa tao, no? So, dahil doon, ang tanong dito, limadha la tastati'u al-ummah an tatahadda al-umam al-ukhra wa tuassisu laha kiyanuha. Yung tao daw, bakit hindi nila makayanan na
تتحدى الأمم الأخرى. Yani, bakit hindi nila makaya ng pag-utusan o kaya i-organize to assist, i-organize ang ibang tao, hindi nila makakaya ng i-organize ang ibang tao. Ano ang dahilan sa ganong mga bagay? Anong dahilan kung bakit hindi nila magawang i-organize o kaya itanzim ang hayatul al-akharin, ang buhay ng ibang tao? Bakit hindi nila makayanan? Sabi ng kitab, la shak hadha su'al tuwajjihu lil insan dhatahu awalan wa min thumma lil mujtama aw al umma thaniyan. Unang-una, ang pag-usapan dito ay tungkol sa manusia, tungkol sa insan o kaya tao, no? Kung saan binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibinigay sa kanya ang lahat, tinustos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat, upang ano ang dapat gawin ng manusia o kaya ano ang dapat gawin ng mga tao. Sabi ng Allah, wasakhara lahumus Mamaya na, no? Nakinig mo na. وَسَخَّرَ لَهُمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْهِمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang pinag-usapan natin ay yung pinakamalaking bagay o kaya pinakamalaking nilalang na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-insan, na ang tao. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibinigay ko sa kanila ang lahat, nasa langit at saka nasa lupa, at kinumpleto ko din sa kanila ang biyaya. Wa asbag alaihim ni'amahu zahira, sa nakikita man nila, wa batina. Batina, yung aklul insan. Sinabi na natin, yung nasa ating niluloob o kaya kinatawan ay ang itong pag-iisip natin. So, dahil doon, sabi ng kitab, bakit hindi nating makaya? Yun pa nga, yung buhay ng isang tao, yung buhay natin, bakit, kung minsan, nalalagay tayo sa isang alanganin, kung minsan naman, may makikita kang mga tao, kung saan, madali nilang makukuha ang ikinakabuti ng kanilang buhay. Anong mga dahilan? Sabi ng kitab, sabi niya, dahil ang manusia, lahat tayo, no, mas'ulun an taskilil mujtama aklan wa thaqafatan wa wa'yan. Dahil unang-una ang mga tao ay mas'ul. Sila ang responsible sa taskilul mujtama, i-organize ang society. Anong society sa Tagalog? Society. Komunidad, no? Komunidad. Mayroon pang isang word doon. Kalimutan kagabi na nahanap ko yun. Anyway, alam natin, ang society or komunidad, kung sa Tausog yun, mahadjana. Mahadjana. Yani, a group of people form together with a system and with a leader. So, isang society yun. So, isang komunidad kung saan samahan. Grupo yun. Samahan, grupo. Or community or society kung saan ang bawat isa sa atin ay nasa balikat natin ang ikinakabuti ng society, fadlan anil fardil insan. Kasama na din doon ang bawat isa sa atin. Pero yung pagtaskil na yun, yung pag-organize na yun ay
sa anong dahilan bakit ino-organize natin ang isang society? Sabi dahil ba sabi niya, mayroong isang tao, tahrikuhu, o kaya nag-uutos, o kaya utos yun ng sarili niyang kakayahan, o kaya sarili niyang pagpili. Sabi ng hadis, sabi ng hadis, sabi niya, ang manusia, ang tao kung makakayanan niya sa kanyang sariling pagpili at sa kanyang sariling kalayaan na nagawa niyang gamitin ang kanyang yung pag-iisip at ang kanyang lakas para upang sa ganon magawa niya ang ikinakabuti ng society. Yun sabi niya, dahilan na ang ibig sabihin nun ay mula sa kanyang kakayanan o kaya mula sa kanyang sariling pagpili ay magdudulot yun ng kabutihan sa kanya at saka sa mujtama o kaya society. Pero sabi niya, idha pukid al-insan akluhu wa kudratuhu, pero kung ma-absent o kaya hindi niya magamit ang kapangyarihan na nasa kanyang katawan o kaya yung pag-iisip o kaya yung sa sariling kakayahan niya, hindi niya yung magamit dahil ayaw niya gamitin o kaya dahil hindi niya alam kung paano niya gamitin. O kaya dahil mayroon isang dahilan kung saan parang nalalagay sa situation wherein hindi talaga siya pwedeng umalis o kaya lumabas noon o kaya nakukulong siya sa isang bagay. So, ibig sabihin doon, ang manusia, ang isang pinakamalaking obligation o kaya ginawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na sabi ng Imam Ali alayhi salam, siya ay isang hurrun o kaya isa siyang malayang nilalang, malaya, free, na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala at binihisan siya at tinustusan siya ng lahat ng magagamit niya sa kanyang pagpili, sa kanyang kakayahan para umunlad ang kanyang sarili. O kaya makuha niya ng progress na ikakabuti ng kanyang sarili. So, ibig sabihin doon, itong topic natin, al-Islam yu'til hayatil ma'na. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa niya ang nilalang sa kanyang malayang pagpili at malayang paglikha. Ganon din sabi ng Imam Ali alayhi salam, ja'alakallahu hurran, ginawa ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na hur, yaani, anong tawag doon? Malaya. So dahil doon, paano mo makuha ang kalayaan na yon? Sabi niya, ang kalayaan na yon, gaya ng paglikha sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, makukuha natin yun through the use of our freedom. Yani, gamitin natin ang malayang pag-isip, malayang pagpili, at gamitin natin ang ating kakayahan na walang nagpipilit o kaya nagpupumilit sa atin. So, ang isang tao ay malaya sa paningin ng Islam kung magamit niya ang lahat ng ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan yun magdadala sa kanya kagaya ng akluhu, yani yung isipan niya, his intellect. Pangalawa, yung his freedom to choice, yung malaya niyang pagpili.
wa wa'yihi, at sa kanya yung yung intelligence niya na kung saan bunga ng kanyang evaluation o kaya bunga ng kanyang observation ay magagamit niya para sa ikakabuti ng kanyang sarili. Yani al-insanul hurri, ang insan, ang tao na sabi niya magiging makulay ang kanyang buhay, hayatul ma'na, kung magamit niya yung tatlong ginawa sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kagaya ng akluhu, of which na yun ang kinatawan ng manusya, ng tao, yung batinul insan, at saka yung yung zahira, yung nakikita natin sa labas, yun ang patnubay ng yun ang patnubay ng mga messengers o kaya propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin doon, ang tao ay magiging ang buhay ng tao ay magiging makulay lamang o may kahulugan ng kanyang buhay kung mabibigyan siya ng hurriya, yani mabibigyan siya ng kalayaan, pero yung kalayaan na yun, yung freedom, ay hindi yun sapat. Ano ang kinakailangan niya? Ano ang kinakailangan ng isang tao? Dahil kung sabihin natin na we are created by Allah subhanahu wa ta'ala na free. So, dahil mayroon tayong yung intellect, mayroon tayong pag-iisip. Is it enough by using that intellect? Kung gamitin natin yung intellect na yun, sapat na ba yun para makita natin ang tamang landas at makamit natin ang tunay na buhay o kaya buhay na may kahulugan? Sabi ng Imam Ali alayhis salam, sabi ng Rasulullah, hindi yun sapat dahil nangangailangan siya ng patnubay. Yung patnubay na yun, hindi yun makukuha lang ng ating pag-iisip o kaya ng ating isipan. Dahil makikita natin through our intellect, makikita natin mayroong naglikha sa atin. Anong dalil? Fitri. Nandito ako, nandyan ka, nakita mo ang isang building, ang isang bahay, naniniwala tayo na ang isang bahay ay ginawa ng isang magaling na kalpentero. Kahit hindi mo nakita ang kalpentero, pero nakita mo ang bahay, maabot yun ng ating intellect. Maabot yun at makakaya ng ating intellect. Pero ang manusya ay ginawa ng Allah Ta'ala, meron sa kanya dalawang proof. Hujjatun batinan, yung batin natin, yung akli, at meron pang isang suporta sa akli natin o kaya sa isipan natin. Dahil kung wala ang pangalawang support sa ating intellect, sa ating isipan, papaano tayo dadaan sa isang landas na kung saan nakita natin yun ang matuwid? Paano tayo dadaan doon? At paano tayo gagalaw? Baka yung galaw natin na yun ay labag sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, through yung intellect natin, magsasabi sa atin na kailangan mo ang isang guide na magtuturo sa iyo, nakikita mo at pwede mong pagtanungan, at yun ay pangalawang hujja o kaya proof na galing sa Allah Ta'ala. Yun ang al-anbiya war rusul wal aimatul ma'sumin. So, yung akli natin, yung intellect natin, hindi yun sapat. Bakit? Halimbawa, paano ka, dahil nabubuhay tayo dito sa mundo, paano natin masabi na yun haram yun o halal? Paano natin sabihin, hindi pwede yun at ito pwede?
So, ang hujjatul batina, yung katibayan o kaya yung proof galing sa Diyos na batina, nasa loob ng ating katawan o kaya yung sarili nating pagkatao, ay hindi yung sapat para makamtan natin ang tunay na buhay, yung kulay ng ating buhay. Nangailangan tayo ng isa pang guide. Yun ang sinasabi natin, ang mga imam o kaya ang mga sugo galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, upang sa ganun makumpleto natin ang tunay na kulay ng buhay natin. At yun ang sinasabi natin, yun ang al-hurriyatu aslil awwali. Yani, ang manusia, ang mga tao, dapat alamin niya, unang-una dapat alamin niya na para makihalubilo o kaya pwede tayong how to live with other people at hindi tayo magkakaroon ng conflict with them. Kailangan natin unang-una na alamin natin ang isang tao ay magiging malaya o kaya magiging progreso ang kanyang buhay kung itong tatlong bagay na ito ay walang magdidictate sa kanya o kaya walang magsasabi sa kanya na walang ibig sabihin doon, walang isang bagay na kung saan magdidictate sa kanya kung ano ang gawin niya. Yani, itong tatlo na sinasabi natin, yung akluhu, yung intellect niya o kaya isipan niya, at ang kanyang kalayaan, malayang pagpili at ang malayang kalayaan ng isang tao ay dapat i-observe ng bawat isa sa atin. Kung malalaman natin yon, kung malalaman natin na ang tao ay ginawa ng Diyos hurran, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na hur, na malaya, gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Mulk, verse 15. Itong sa suratul Mulk, makikita natin na sa aslil awwali, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang manusia, hurran, yani ibinigay sa kanya ang malayang pag-isip, malayang pagpili, at kalayaan. Pero ang kalayaan na yun, gaya ng sinabi natin, ay hindi din pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inilantad din niya ang tunay na daan upang sa ganun tayo ang magpili kung saan ang gusto natin. Sabi ng Diyos sa suratul Mulk 15, ayat 15, sabi niya, huwalladhi ja'ala lakumul arda dhalula famashu fi manaqibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusur. Suratul Mulk, verse 15. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwalladhi ja'ala lakumul arda dhalula. Allah subhanahu wa ta'ala ang gumawa sa inyo ng kalupaan dhalula. Ang ibig sabihin ng dhalul, yani maamo, yani yung maamo sa atin, o kaya nagbigay sa atin ng lahat ng kinakailangan natin. Yani itong ginawa ng Allah Ta'ala na kalupaan, ay ginawa niya bilang masunurin kanino? Sa atin. Bilang masunurin. Kasi kung hindi siya masunurin, nobody can step on earth. Malulunod lahat. Dahil itong earth, itong lupa, dahil nakikita natin, ito, inaapakan pa nga natin. Pero batin tiyan yan ng Jahannam. Ha? Ano yan? Tiyan lang yan. Sabi niya, ikaw na malayang nilalang. Ginawa mo ang lahat ng kasamaan dito sa dunya. Ngayon, isang araw, lilimunin din kita.
ipapasok din kita dito sa loob ng aking tiyan. Saan yun? Saan yun? Saan yun? Saan ang sinabi ng lupa? Ha? Yan, ililibig din tayo isang araw. Babalik din tayo sa lupa. So, isa palang nilalang, masunurin, maamo sa insan, sa mga manusia. Dalula. So, sinabi ng Tuhan, ng Allah, pamsyahu fi manaqibiha. Sabi niya, kunin na ninyo ang lahat ng kinakailangan din doon sa lupa na yon. Kunin na ninyo at nandyan ang lahat ng riziki o kaya yung biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ibinigay na sa inyong lahat wa ilayhin nusur. Pero sabi niya, hawag ninyong kalimutan na isang araw babalik din kayo sa akin. Yani, anong ibig sabihin ng ayat na yun? Yani, we are given by Allah subhanahu wa ta'ala na hurriya. Yani, kalayaan, ibinigay sa atin ng Allah ta'ala ang lahat ng kalayaan, pero tayo ang magpili. Ha? Gaya ng sabi niya, pamsahu fi manaqibiha wa kulu min rizqihi, pero ilahin nusur. Nandyan ang lupa, masunurin yan sa inyo. Ha? Pamsyahu, lumakad na kayo sa lupa na yan. Hanapin ninyo ang lahat ng kinakailangan ninyo, ang kabuhayan ninyo. Pero, isang araw, babalik din kayo sa akin. Anong ibig sabihin doon? Sabi ng Imam Ali alayhis salam, ang tao daw ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hurriya. La takun abdan. Sabi niya, ikaw na malayang nilalang ng Diyos. La takun abdan. Huwag kang magpaalipin. Huwag mong gawin ang iyong sarili na alipin na nino. Sino? Na alipin nino? Mamaya, inshallah, makikita natin kung paano tayo naging alipin ng isang bagay na yon. Okay? Sabi ng Imam Ali, la takun abdan wakad khalaqakallahu hurra. Ginawa ng Diyos tayo na hurra. Yani, malaya. Gaya ng sinabi ng Diyos, pamsyahu bimanakibiya, min manakibiya. Kung lumakad na kayo, magtrabaho na kayo kung magtatrabaho kayo. Punta na kayo sa office. Punta na kayo sa farm para Pero huwag ninyong kalimutan, yes, ginawa ko kayong hurra, malaya, pero yung kalayaan na yun ang magbibigay sa inyo ng makulay na buhay. Makulay na buhay. Makulay na buhay daw. So, itong al-Islam, yu'til hayatil ma'na, sabi niya, klarong-klaro na itong hurriya na yung hayatul ma'na na sinasabi ng Islam, ang maibigay sa atin yung kung paano natin gamitin ang ibinigay na biyaya sa atin ng Allah. Ano yun? Yung aklo na. Yung ukulo na. Yung pag-iisip natin. Yung isipan natin, pwede ba natin gamitin yun o hindi? Yung kalayaan nating pumili, binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yan, magiging abath, wayan fil abathiyah, ang Islam ay itinakwin niya ang magiging makalaro sa buhay. Yani, pinaglalaruan niya ang kanyang sariling buhay. Paano yung pinaglalaruan natin ating buhay? Alam natin na we are created free. Free to choose kung ano ang gusto natin. Pero, ang taong yung taong mabuti o kaya may pag-iisip, makikita natin sa kanyang pagpili, aslo na ang origin natin, ang kagustuhan ng bawat isa sa atin, hubbul kamal. Originally, ang gusto ng bawat nilalang ay ayaw niya sa kasamaan at ayaw niya na marurumi. Hindi. Ayaw na yon. Anong gusto natin originally? Hubbul kamal. Mahal natin ang perfection. Pero, kailan yun magiging perfect ang ating life, ang ating buhay? Kung
magamit natin ang ukulo na, yung pag-isip natin, at ang ating malayang pagpili. So, ano ang bagay na magiging dahilan na ikakukontrol o kaya magiging yung buhay natin ay magiging halimbawa ang kalayaan na yun na ay magiging parang isang bilibid o kaya parang isang kulungan kung saan magiging yung galaw ng bawat tao ay parang isang hayop kung saan hindi niya makukuha ang kanyang makakain, nakatali ang kanyang ulo, nakatali ang kanyang ulo, at hindi siya makakain, hindi siya makakagalaw kung hindi walang nagpapagalaw sa kanya. Kailan yun? Ano yun? Sabi ng Imam Ali alayhis salam, yung first na sinabi natin, innamad dunya muntaha basarul a'ma la yubsiruha wara'aha syai'a. Yung mga taong nakukulong ang kanyang sarili sa layaw, sa pagnanasa ng isang bagay sa akala na yun ang katapusan, yun ang maglalagay sa kanya ng kapahamakan sa kabilang buhay. Ano yun? Ang paningin ng mga taong mayroong pagnanasa at hindi nila nakikita na sa ulihan ng dunya na yan, ng mundo na yan ay isang bagay na naghihintay para sa habang buhay na kaligayahan o kaya kasiyahan ng bawat isa. O habang buhay na kapahamakan ng bawat isa sa atin. Sabi ng Imam Ali, ang dunya daw, kung malaki sa paningin natin ang dunya, ang mundo, yani ang karangyaan dito sa mundo, gaya ng gusto mong maging mayaman, gaya ng gusto mong mag-life, gaya ng lahat ng yung layaw ng iyong sarili ay yun ang sinusunod natin. Sabi ng Imam Ali, yun ang example ng mga taong nabubulag dahil sa kalakihan o kaya karangyaan dito sa dunya. So, ang term ng mga taong mahilig na ayaw umalis sa kulungan ng kanilang sarili, sa kulungan ng kanilang sarili, which is, ano yun? Ano yun? Naps. Yan, naps. Yani, yung pagnanasa natin, yung desires. Yung desires natin, yung hope natin, isang araw, I will be the mayor of, halimbawa, isang lugar na yun. Gusto kong pumunta sa Amerika, gusto kong pumunta sa ano ba yun? Gusto kong maging adventurous, gusto kong pupunta ako doon sa kung saan-saan para makuha natin ang kagustuhan ng ating sarili. Anong sinabi ng Diyos dito? Kailanman hindi tayo magiging malaya kung ito ang mangyari sa atin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano yun? Maghrib o hindi? 5:20? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Jasiyah, Suratul Jasiyah 23. Ito ang dahilan ng kung bakit hindi tayo makakaalis sa kulungan ng ating sarili. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Jasiyah 23 ayat 23, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatun
Faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, apara'ayta, hindi mo ba nakita o hindi mo ba napagmasdan ang tao na ginawa niya ang sarili niyang desire na parang Diyos? Yani, sinunod niya ang layaw ng kanyang sarili at ginawa ng Diyos. Ayun ang walang kalayaan na tao. Yun ang kailanman na hindi niya makakamit ang hurriya o kaya yung kalayaan, at hindi ang tao ay hinahanap niya kung saan siya maligaya. Kasi ang tao ay hubbul kamal. Tayo originally, ang gusto natin yung kalayaan ng ating sarili. Pero yung kalayaan na yun ay hindi sapat kung hindi natin lalagyan ng ideology. O kaya hindi natin lalagyan ng paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay hindi complete. Kahit gaano pa man narating mo ang isang bagay na kung saan nandyan lang sa iyo lahat, ay hindi ka pa rin masaya. Dahil it is only religion can give you happiness. Dahil ang happiness, sabi, sa paningin ng Islam, ay hindi yung maraming pera, o hindi mo yung nagiging mayor ka ng isang bagay, ng isang lugar, kundi ang mayroon kang paniniwala at mayroon kang malayang pag-iisip. Hindi ka nakukulong sa pera, hindi ka nakukulong ng iyong posisyon, at hindi ka nakukulong ng isang tao na dinidictatean ka always sa iyong sarili, at hindi ka makagawa ng iyong sariling decision, kundi nandoon ka sa sarili mong kulungan. At ang kulungan na yun, yung desires natin, kung saan hindi natin malagyan ng sharia, o kaya yung patnubay na galing sa Quran, o kaya galing sa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So anong kambing natin? Anong hinambing ng In hum illa kal an'am, bal hum adallo. Ang taong halimbawa, muntaha basaruhu, ang final na yung tingin niya, ang final decision niya, o kaya ang paningin niya sa kanyang buhay ay dapat marating niya ang karangyaan dito sa dunya, yani itong dito sa mundo, ay ang hambing ng mga tao na yon, ang example ng mga tao na yon ay mas malaswa pa sila sa mga hayop. Balhum adallo. Ang hayop wala ang pag-isip, pero mas masama pa tayo sa isang hayop kung saan ay hindi natin makaya ng gumawa ng sarili nating decision. So dahil doon, ang Islam natin, it is only Islam na pwedeng magbigay sa atin ng maligayang buhay, o kaya makahulog ang buhay, at yun ang ideology at saka paniniwala sa o kaya pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So lastly, yung na ang sabihin natin, ang huwag ninyong kalimutan, itong sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Inna lillahi ala nasi hujjatain. Mayroon tayong dalawang proof, may dalawang proof ang Allah subhanahu wa ta'ala, nandito sa manusya, nandito sa atin, kung saan wala talaga tayong dahilan, at hindi tayo pwedeng pumalag o kaya mag-escape sa kingdom ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nandito sa atin ang dalawa na ito. Hujjatun dhahira, yung proof ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakikita natin at naririnig, kagaya ng Quran at saka Rasul, Anbiya wa ar-Rusul wa al-a'immatil ma'sumin. At wala ang imam, sino ang ang hujjatun dhahira ngayon? Yung mga maradyo at taklid, yung mga ulama,
kapalit ng anbiya, kapalit ng a'immatul ma'sumin, dahil wala pang imam, sino ang hujjatun zahira natin? Ang kitab, nandyan ang kitab sa labas, hujjatun zahira. At nandyan ang ulama, dapat pagtanungan natin. Ang pangalawa ay hujjatun batina, wahya ukuluna. Yung isipan natin, at hindi sapat ang isipan natin para upang maligaya o kaya maging malaya ang isang manusya at makamtan niya ang kanyang makulay na buhay dito. Dapat madala niyang dalawa. Makukuha nilang dalawa, hujjatun batina at zahira, at ang lahat na yun ay hindi natin makakamtan kundi kung wala tayong religion at wala tayong paniniwala sa makapangyarihang kataas-taasan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa alihi at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.